Kamusta kayo? Mabuti naman kung ganon. Bago natin simulan ang ating talakayin, ay tayo muna ay magdasal. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Si Jesus ang sandigan, hindi maghihiba. Kasing tatag ng kabundukan, hindi maghihiba. Lord, thank you po sa lahat ng biyayang pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw. Naway lagi niyo po kami pagkasahan. Thank you po. Ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago tayo dumako sa ating talakayin, tayo muna ay may papanoodin na video na aking inihanda. Makikinig kayo ng mabuti. Maliwanag ba mga bata? Okay, ngayon, sisimulan na natin ang video na ang pamagat ay ang simple rhythmic pattern. Ito na siya. Ano naman napansin ninyo sa video na inyong pinanood? Tama, ito ay merong rhythmic pattern kung saan meron siyang beat. Ganito ang ipinakita sa video na ating pinanood. Kung ganito, ta, 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 ta. Sa palagay nyo, ilang beat kaya yung nabuo nun? Tama, 4, na kung saan gumamit siya ng quarter note na may tigi-tigisang beat. At meron din namang ganito sa pangalawa. Tas, ta, ganon. Kumbaga ay meron siyang quarter note, tapos 8 note, quarter note at 8 note na kung saan ta, ta, ganon. So dito, itong ating video na pinanood ay parang introduction lamang sa ating tatalakayin ngayong araw, na kung saan i-discuss natin ang tungkol o patungkol sa rhythmic pattern. Handa na ba kayong makinig mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa rhythmic pattern, na kung saan ito ay gumagamit ng mga notes. Ito yung quarter note, half note, and 8 notes sa simple time signature. At saka ang rhythm ng musika at lahat ng uri ng musika ay mayroong beat na nararamdaman natin sa tuwing tayo ay nakikinig ng mga musika. Ito ay gumagabay sa mga mang-aawit at mga manunugtog upang makasunod sa tamang bilis at daloy ng musika. Alam ba natin na ang rhythmic pattern ay napakahalaga sa
musika. Kasi pag walang rhythmic pattern, palagay nyo, maganda ba ang kakalabasan ng ating awitin? Tama, hindi siya magandang pakinggan. Kasi ang rhythmic pattern, siya yung nagsisilbing guide sa atin kung paano ang tamang taas at kung paano ang tamang baba at daloy ng isang musika. At dito, sa rhythmic pattern, siya yung pinakagabay natin upang masundan at makagawa tayo ng isang magandang musika na mapapakinggan ng maraming tao. At ang beat, ang pinakasimpleng unit ng musika. Ito ang basihan ng iba't ibang note at rest. Ang beat ng musika ay maaari nating iparamdam o ipakita sa pamamagitan ng paggalaw ng ating ano kaya? Sa palagay nyo, sa pamamagitan ng mga paggalaw ng ating tama, mga paa. Ano pa? Kamay. Ano pa? Daliri. Tama. Sa ganitong paraan, maipapakita o maipaparamdam natin ang isang beat ng musika. Halimbawa dito sa paa. Padyak tayo sa pamamagitan ng ating paa. Halimbawa, 1, 2, 3, 4. O kaya, ta, 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 ta. At sa kamay naman ay ta, 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 ta. At pwede rin ang daliri. Ta, 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 ta. Diba? Napansin nyo na pwede natin gamitin maalin sa kamay, sa daliri, at ang ating mga paa. Ngayon mga bata, magpapakita naman ako sa inyo ng mga larawan na kung saan aalamin nyo kung ang larawan o ang nasa larawan ay maaaring makapag-produce ng beat o pwedeng makapagparamdam o makapagpadama sa atin ng beat o magpakita ng beat. Sa unang larawan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama, ito ay bola. Sino ba sa inyo ang gumagamit ng bola? Aba, mukhang mahilig kayo sa sports. Pagbutihin yan para mapanatili nating malakas ang ating pangangatawan. Palagay nyo ba, ang bola ba ay nakakapag-produce ng beat o nakakapagparamdam sa atin ng beat? Sa palagay nyo? Aba, opo. Sa palagay nyo, bakit? Paano? Sa paanong paraan siya nakakapagpakita o nagpaparamdam ng beat? Tama, ito ay sa pamamagitan ng pagtalbog ng bola. Pag natalbog ang bola, nakakapag-produce siya ng beat. Nakakapagparamdam siya sa atin ng beat. Kapag tumatalbog, di ba napapansin natin pag natalbog, parang nagpuproduce ng beat? Sino ba nakarinig nun? Sino na nakarinig o nakakita ng tumatalbog na bola? Oo, tama. Ito ay nakakapag-produce nga kung napapansin natin. Ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang larawan. Ano ang napapansin nyo sa ikalawang larawan? Ano ang makikita nyo sa ikalawang larawan? Tama. Ito ay orasan. Sa palagay nyo, ang orasan ba ay maaaring mag-produce ng sound? Palagay nyo? Aba, mahusay. Ito ay oo. Sa palagay nyo, sa paanong paraan siya nagpaparamdam o nagpapakita ng beat? Kapag ipupukpok, pwede rin. Sa paano pa kayang paraan? Bagay, pag ipupukpok nga natin siya, makakapag-produce siya ng beat. Ano pa kaya? Tama, ito ay sa paggana ng mga kamay ng orasan, yung tik-tak, tik-tak, kung saan ang orasan ay nagsasabi siya o nagpo-produce siya ng beat sa pamamagitan ng tik-tak, tik-tak, tik-tak. Sino ba nakakarinig ng ganun minsan sa kanilang orasan? Tama, kaya ang bola at ang orasan ay maaaring makapag-produce ng beat. Ngayon naman, dadako na tayo sa pulse ng musika. Ang pulse ng musika ay maaaring pangkatin ng dalawahan, tatluhan o apatan. Sa larawang ito, makikita natin ang dalawahan, na kung saan pinagpangkat-pangkat siya sa tigdadalawang parte. Nakikita niyo ba? Tama. At ngayon, ganito natin ipapalakpak ang nasa larawan o ang dalawahan. Ganito. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa.
Subukan niyong sabayan ako. Isa, dalawa, isa, dalawa. Isa pa. Isa, dalawa, isa, dalawa, isa, dalawa. Tama, mahuhusay. At ganito naman ang sa tatluhan. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Subukan nyo mga bata. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Subukan nyo ulit. Kayo naman. Mahuhusay. Ngayon naman ang nasa ikatlong larawan. Ito naman ang tinatawag nating apat o apatan. Sa ganitong paraan natin siya ikaklap. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Nasusundan ba mga bata? Mabuti kung ganun. Subukan nyo naman akong sabayan ulit. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Isa, dalawa, tatlo, apat. Kayo naman. Mahuhusay. Tama lahat ng inyong ginagawa. Ang mga nota at ang mga res ay maaaring pagsama-samahin upang makabuo ng isang rhythmic pattern, gaya ng aking sinabi kanina. At ang rhythmic pattern ay ang batayan upang masundan ng wasto ng mga awit at ng mga manunugtog ang musika at titik ng awitin na kanilang iaaral o itatanghal. Kaya kung mapapansin ninyo, ang musika, ang musikero o ang mga awit ay hindi basta-basta lang sila aawit, kundi meron silang gabay, meron silang aaralin at susundan na rhythmic pattern na kung saan ito ang dahilan kung bakit nalalaman nila yung tamang beat o tamang lakas at hina at pagtaas o pagbaba ng musika. Ang isang rhythmic pattern ay binubuo ang mga note at res na pinagsama-sama ayon sa bilang ng beat sa isang measure. Maaring ito ay sukat na may pangdalawahan na kumpas o pangtatluhan na kumpas o pang-apatan na kumpas. Ang iba't ibang uri ng meter ay ang mga sumusunod. Una, ang duplimeter. Ito ay may dalawahang kumpas o dalawang kumpas sa bawat measure. At ang triplimeter naman, ito naman yung may tatlong kumpas sa bawat measure. At ang quadruplimeter naman ay merong apat na kumpas sa bawat measure. Ngayon, nakikita niyo na ba ang nasa larawan? Mabuti kung ganon. At ito ang halimbawa ng dalawahan. Dito ay pag-aaralan at tutukuyin natin ang pulso o pulse ng bawat isa. Pagmamasdan natin ang nasa larawan. Ano kaya ang nasa unang measure? Ano ang napapansin nyo? Tama, tayo ay merong dalawang quarter note. At sa ganitong paraan natin siya ikaklap. Isa, dalawa. Sa pangalawang measure, ano naman ang nakikita nyo sa pangalawang measure? Tama, meron tayong isang eighth note at meron din tayong isang quarter note. At sa ganitong paraan natin siya ikaklap. 1 and 2. Yon. Ulitin natin. 1 and 2. Sa ganon natin siya ikaklap. At ang pangatlong measure. Ano nakikita nyo sa pangatlong measure? Tama, tayo ay merong isang half note na merong dalawang beat. At ganito natin siya ikaklap. 1, 2. Ulitin natin. 1, 2. Ganon. Ngayon, ikaklap na natin ang buong rhythmic pattern na ito na nasa larawan. 1, 2, 1 and 2, 1, 2. Subukan nyo. 1, 2, 1 and 2, 1, 2. Kayo. Mahusay, tama yung ginagawa nyo. Nakikita nyo na ba ang nasa larawan?
Mabuti kung ganon. Ito naman ang example ng ating tatluhan na kung saan sa unang measure ay makakakita tayo ng tatlong quarter note. At ganito natin siya ikaklap. Isa, dalawa, tatlo. Sabayan nyo ko. Isa, dalawa, tatlo. Magagaling. At ang nasa pangalawang measure naman ay merong merong dalawang quarter note at isang eighth note. At sa ganitong paraan natin siya ikaklap. 1, 2, and 3. Ulitin natin, sabayan nyo ko. 1, 2, and 3. Tama, ganyan. Magagaling. At sa pangatlong measure, ano ang nakikita nyo? Tama, may isang half note at isang quarter note. At ganito natin siya ikaklap. 1, 2, 3. Ulitin natin, muli. 1, 2, 3. Tama. At ngayon, ang rhythmic pattern na ito ay ating pagsasabayin ikaklap. Sabayan nyo ko. 1, 2, 3. 1, 2, and 3. 1, 2, 3. Tama. Ngayon mga bata, ay dadako na tayo sa apatan. Nakikita nyo na ba ang nasa larawan? Mabuti kung ganon. At ang nasa larawan, ang example natin ng apatan. Sa unang measure, ano ba ang napapansin nyo? Tama, meron tayong isang whole note. At ang isang whole note ay merong ilang beat. Tama, 4 na beat. At ngayon, ganito natin siya ikaklap. 1, 2, 3, 4. Ganun lamang kasimple mga bata. Kayo naman, subukan nyo. Tama, mahuhusay, ganyan nga. At sa pangalawang measure, ano naman ang napapansin nyo? Tama, may isang rest at tatlong quarter note. At ganito natin siya ikaklap. 1, 2, 3, 4. Kung napapansin nyo, ay hindi tayo nagklap sa pangatlo dahil ito ay rest. At ang pang-tatlong measure, ano naman ang napapansin nyo sa ikatlong measure? Tama, merong isang eighth note, isang rest, at merong isang half note. Paano natin ikaklap itong measure na to? Ganito. 1 and pahinga. 3, 4. Ganun lang. Ulitin natin muli. 1 and 2, 3, 4. Ganun lang. Kasimple. Ngayon naman ay pagsasabayin o pagsasama-samahin natin ang lahat ng measure. At ikaklap natin siya ng dire-diretso. Handa na ba kayo? Sabayan nyo ko. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 and 2, 3, 4. Ganun lang. Tama, ganyan mga bata. Ngayon naman, tayo ay dadako sa rhythmic syllables. Isa sa mga aspeto ng rhythm na nakatutulong upang maging epektibo ang pag-aaral ng awit o musika ay ang rhythmic syllables. Bawat note ay may angking rhythmic syllables na nakatutulong upang higit na maunawaan ang kabuuan ng isang rhythmic pattern. Ang mga syllable ay ibinibigkas habang ipinagagawa ang rhythmic pattern. Ngayon mga bata ay maglabas na kayo ng inyong notebook at sisimulan na natin ang ating quiz. Isulat ang inyong mga sagot sa inyong kwaderno. Maliwanag? Okay. Ngayon naman mga bata ay natapos yun ang sagutin ng ating mga katanungan o ang quiz natin. Tayo naman ay aalamin natin kung tama ba ang naging sagot ninyo. Una, sino makapagbibigay ng sagot? Tama, rhythmic syllables. At ang pangalawa ay ang rhythmic pattern. Ang pangatlo, sino makapagbibigay? Tama, duplimeter. At ang pang-apat, tama, triplimeter. At ang pang-lima o ang panghuli ay quadruplimeter. Sino nakakuha ng 5? Mahuhusay. Pang-apat, magaling. 3 hanggang pababa. Okay, magaling at pagbutihin niyo pa ang pag-aaral mga bata. Ngayon naman mga bata,
Ipapalakpak ang mga sumusunod na mga rhythmic pattern habang sinasabi ang wastong bilang. Ito naman ay ibibidyo ninyo ang inyong sarili at ito ay isasend ninyo sa ating group chat. Maliwanag? Mabuti kung ganon. Ngayon naman mga bata, bago natin tapusin ang ating klase, ay maglabas muli ng notebook at magbibigay ako ng takdang aralin. Ilabas ang kwaderno at kopyahin ang rhythmic pattern na ginagamit sa awit ng Manang Biday at ipapalakpak ito. I-video ang sarili habang pinapalakpak ang Manang Biday at isend ito o isend ang video sa ating messenger o group chat. Maliwanag? Okay, at ito ay hindi kailangang kakantahin. Atin lamang itong papalakpakin. Maliwanag? Okay, salamat. Hanggang sa muli.